Ating masigasig na mga barangay officials, masipag na punong guro, mapagmahal na mga guro, butihing mga magulang sa ating mga panauhin, at higit sa lahat, sa ating magagaling na batang mag-aaral ng Nomonay Integrated School. Isang karangalan po sa akin na maimbitahan sa napakahalagang okasyong ito, ang inyong moving up ceremony. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang inyong pagsisikap, pagkatuto at paglago. Mga bata, palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat tayo ay nagtagumpay sa ating pag-aaral. Palakpakan. Okay, handa na ba kayo pumunta or handa na ba kayo para sa susunod na baitang? Handa na ba kayo pumunta sa grade 1? Hindi pa or handa na? Handa na po. Okay, very good. Kung handa na kayo, sige, ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay. Ipalakpak. Palakpak. Okay, very good. Handa, mga parents, handa na ba ang inyong mga anak para sa grade 1? Pumalakpak sila. Handa na ba kayo para sa grade 1 na journey ng inyong mga anak? Okay. Since pupunta na kayo sa grade 1, titingnan natin kung meron na talaga kayong natutunan. So, marunong na ba kayo magbilang? Kabalo mo maglihap? Okay, very good. Sige, unsa ang number sunod sa 10? 11. 11, very good. Unsa ang number sunod sa 15? 16, very good. Sige, kabalo mo sa alphabet, ABC? Okay, very good. Kabalo di ay mo. Wow. Sige, unsang letter sunod sa letter O? Unsa letter? P. Letter? P. Very good. Wow, palakpakan. Palakpakan natin. Ang gagaling ng ating mga kinder. Sige, paano naman ang letter Y? Ang susunod sa letter Y ay letter Z. Wow, very good. Napakagaling mga bata. Okay, paano naman sa ating mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 5? Nandito ba sila? Nandito rin ba ang mag-aaral, mga students from grade 1 to grade 5? Nandito ba sila? Kung nandito ang mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 5, ipalakpak daw ang inyong mga kamay. Ay. Kaya, nagpalakpak sila. Kaya, paano naman ang mga grade 1? May nakikita akong grade 2 doon? Okay. So, sa mga upper years, grade 7 to grade 9, nandito ba kayo? Nandito ba mga high school natin? Kaya ang high school, okay, ilan lang sa kanilang nandito, but it's okay. So, ano ang tema ng ating moving up ceremony ngayon? Ang tema natin is Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Kahit mga bata pa tayo, mga kinder, kahit bata pa tayo, pwede na tayo maging isang ehemplo, isang halimbawa sa ating simpleng paraan. Paano nga ba tayo maging isang example sa ating kapwa mag-aaral? Kung nasa harap si teacher, ano ba ang dapat natin gawin? Tayo ay dapat ba makinig or hindi natin pansinin si teacher? Dapat tayo ay makinig. Very good. So, kapag si teacher nasa ating harapan, tayo ay dapat makinig. Paano naman sa ating kaklase? Dapat ba masama ang ating ugali sa ating mga kaklase? Hindi. So, dapat tayo ay maging mabait sa ating kaklase. Kaya paano naman sa inyong bahay? Sino dito? Itaas inyong kamay kung sino ang sumusunod sa utos ni Mama at ni Papa. Hello. Tingnan natin. Sino? Isa ka lang nag-obey, nag-pati sa mga sugo ni Mama o Papa sa inyo. Itaas sa inyong kamot. Lord, nag-alin lang. Okay. No, dagan sa inyo, no, ang nag-pati sa inyong parents. Paano naman ang paggawa ng tama? Gumagawa ba tayo ng tama dahil
may nakatingin sa atin. Gabuhat ba taong sakto nga butang kay tungod na nagatanaw sa atoa or tungod muni ang gusto sa ato ang Ginoo nga binuutan ta magbuhat ta og buutan. So, iyan ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng kakayahan at magandang ugali. Okay, mga bata, may kwento ako sa inyo. May isang kabata dati, gusto niya makabalo magbasa. Kabalo na ba mo magbasa? Okay, kabalo na sila magbasa, very good. Sige, kato siya, tungo na, di pa siya kabalo magbasa. Pero, nagsumikap siya, hindi siya sumuko. Gitabangan siya sa iyang teacher o siyang mama nga makabalo o basa. At dahil doon, isang araw, sinubukan niya ang kanyang sarili. Tingnan niya kung kabalo ba siya magbasa. During sa exam, gihatag ang test paper sa ilaha. Itong nag-exam mo, kinsa, gibasa ni teacher ang inyong mga questions, di ba? Gibasa ni teacher ang mga tanong, di ba? Oh, itong nahitabuhan sa ako ang istorya, no? Kaya ihatag lang ni teacher ang test paper sa iya. Kaya nag-practice man siya o basa, tanawon niya daw kung kabalo na bagay siya magbasa. Kung paghatag na sa test paper, nakita niya, uy, kabalo man ko ani nga letter, kabalo man ko ani nga word. So tungod ato, gitry niya, nag-try siya nga makabalo siya basa. Moto nga, successfully, nakatuon siya magbasa. Dili na niya kailangan ng iyahang teacher na magbasa pa sa iyahang test papers. Kaya siya mismo, kabalo na siya. So, kay tungod siya, nagsikap siya, naningkamot siya, nga makabalo siya, makatuon siya o iyaha. So, mga bata, kayo rin ay tulad ng batang iyon. Maaaring mahirap minsan ang pag-aaral, pero kapag tayo ay nagsikap, tayo ay nagdasal, at naniwala sa ating sarili, tiyak na kayo ay magtatagumpay. Okay, isa ang nakabalo sa Jeremiah 29:11. Kabalo mo ang verse? Wala. Okay. Naa sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga planong ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong ikakabuti ninyo at hindi ikakasama, upang mabigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kabalo mo ang pasabutan ni mga bata? Pasabot ani ang Ginoo, nakabalo siya kung unsa ang mahitabo sa inyo sa future. Kay siya ang nagagunit sa tanan. Kabalo siya kung unsa ang plano niya para sa inyong kinabuhi. Kaya dili mo mahadlo kung unsa ang mahitabo sa inyo ha sa grade 1 mo, mag-grade 2 mo. Kaya ang Ginoo, ipahimutan niya ang tanan, kabalo siya nga every one of you, bawat isa sa inyo ha kay special. O, special no kay tungod. Kaya naman mo special? Kay tungod, love mo sa ato ang Ginoo. Love mo ni Jesus Christ. So, maraming nagsasabi sa atin na hindi tayo matalino. Diba? Maririnig ko minsan sa mga mag-aaral nga, teacher, di man ko pala teacher, di man ko pala sa imuha. No! Dili na to dapat i-underestimate ang ato ang sarili. Sa ato ang mga listeners nila, sa mga paminaw sa, especially sa mga high school, no? Dili na to i-underestimate ang ato ang sarili. Kay, nagmagingon mo na dili na ko na kaya, pero gitry ba ninyo ang katong nga task before mo nag-ingon nga dili na ko kaya. So, before na to iknon na, dili na ko na kaya, di mo ko presa yung ha, dili no, kailangan na to itry sa, kung testingan na to kung kaya, ba na to ni siyang atas. Kaya huwag ninyong malitin ang inyong sarili. Maybe, hindi ka magaling sa academics, pero magaling ka sa sports. Kaya, ako na yung duman, marami tayo ditong athletes. So, ang kanilang kakayahan ay nasa sports. Meron din sa inyo na magaling sa journalism, sa pagsulat ng mga stories. Okay. Meron din sa inyo magaling sumayaw. Sino dito sa kinder ang ganahan magsayaw? Isa din sa kinder ang ganahan magsinig-sayaw. Updated siguro din sila sa mga TikTok trends.
Okay, kinsa diri ang ganahan mo sige kanta? Itaas daw ang kamot. Kinsa ang ganahan magkanta diri? Okay, very good no. Daghan og mga singers ang future sa Lumonay and the Greatest School. Okay. Huwag din natin kalimutan ang ating ugali. Kahit matalino ka, magaling sa sports at ano pa, hindi natin dapat kalimutan ang magandang asal na itinuro ng ating mga magulang sa atin. Ayon sa Proverbs 22:6. Nasabi ko na to last time sa mga daycare parents, but uulitin ko ito. Sa Proverbs 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda niya, hindi niya ito lilimutin. So, ito ay paalala para sa ating mga magulang at sa ating mga guro. Ang inyong pagmamahal at paggabay at pagtuturo ang magiging pundasyon ng kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo, sa inyong pagtatsaga at walang sawang suporta sa inyong mga anak. Ang tagumpay ng inyong mga anak at pag-aaral ay tagumpay niyo rin. Ang inyong pagmamahal at sakripisyo ang magiging daan upang may handa sila sa mas maliwanag na kinabukasan. Ialdag ko rin sa inyo ang salita ng Panginoon mula sa Biblia, sa John 3:16, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod ana, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo aron magpalansang sa krus ug mamatay human sa tulo ka adlaw, mabuhi pag-usab. Ug tungod ni ana, bisan kinsa nga motuo ug modawat kaniya na iyang personal na maniluwas, dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ug isa pa sa John 1:12, sa tanan mo dawat kaniya, sila ay iyang gihatagan og kagahom nga mahimong anak sa Dios, bisan kadtong nagtuo sa iyang ngalan. Ug sila mga luwas gikan sa silot sa kamatayon diha sa linaw na kalayo. Mao na mga bata, mga kinder. Okay, dapat bata pa lang tano kabalo na ta sa makailan na ta sa atong Ginoo. Kinsa diri ang kailan na sa atong Ginoo? Kailan mo kay Jesus Christ? Okay, very good, no? Kay tanaw na ko, nagasimba man mo every Sunday, no? Mga very good man sila ni Kuya. Okay. Kuya, mga ati. Kaya nga to ang Diyos, nakailan na siya isa-isa sa atua. Kailan na siya kung kinsa ang wala nagapaminaw. Kailan na siya kinsa ang wala nagapaminaw, wala nagaatubang sa kay teacher kung magklase si teacher. Okay. Kay ang Diyos, siya lang ang ato ang maduulan, siya lang ato ang mapangayuan og tabang, especially karon nga gisud nga ang ato ang kinabuhi no, nagalisod ta. Kay ano man murag krisis kay itong panahon karon na day unsa. Gira. Nay unsa between Ay, gira. Iraq, Iran and US. Nay unsa gira no. So during war, maapektuhan kitang tanan. So, mag-share ko og gamay summary sa ako ang not so important life chart. So, nagsugod ko diri sa Lumonay, nag-daycare ko diri. Pero, dili ko proud niya na nag-daycare ko pero wala na ko nahuman, no? Ang reason ako anong wala ko nahuman sa akong pag-eskwela sa daycare kay first, transferi ko, ikan sa Kidapawan, magulang nila balik diri. Unya, mura ko na hadlock na culture shock ko kay murag gusto sa akong mga classmates na nga magipag-friend sa ako. Unya, uy, wala-wala lang kayo ko. Wala-wala di ko. So, mauna ko sa ilaha mag-approach ba kay nagdako man ko nga sa balay, ako ang playmates na ako mga kadula, na permente kay ako mga igsoon, ako ang pinsan. So, pag-eskwela na ako, mula ko, pulbaan ko, mahadlok ko. Isa pa, mahadlok ko paadon sa tubangan o pasulaton sa blackboard, mga numbers. Hindi ko, maulang ko, mahadlok ko. So, mula katong time nga nag-anan si mami na, ay, undang na lang ka din, kay kabalo naman ka magsulat, kabalo naman ka magbasa. Nalipay ko ako, yes! Dili na ako kailangan mag-eskwela, dili na ako makakita sa mga classmates. Mahadlok ako sa ilahawi. Pero,
Tungod ana. Dili siya murag dili siya nindot panawon no kay dapat samtang bata pa ta ma-expose na ta. Dagan tag makaila nga mga friends. Ano mo? Taas yun. Nakutanog yun. Hello.